Hello everyone. Ayun, nag-record ako kanina, walang sounds. So, ayun, walang mic. So, ayun, kamusta ang lahat? Ito si Call Wings nagbabalert. So, yeah, kamusta naman ang lahat? Kamusta ang inyong linggo? Masaya ba kayo? Pagod? And it's the last day of the week. It's Friday. So, everyone, TGIF na naman. So, yeah. Ayun. Kamusta naman tayo? Kamusta naman? So, ayun. Ano bang topic natin? Hindi ko rin alam kung anong topic natin for today's video. Pero ngayon, um, so far, wala muna akong malalagay ng mga background music. So, medyo malungkot ang ating kwentuhan. So, ayun. Maikli lang naman to siguro. Short lang talaga. Short lang. So, ayun. Kamusta naman ang lahat? So, ayun, sa end ko, sa aking, meron akong apat na interview na inattendan this week. Tatlo nga lang ata. Yung una nung Monday, which is sa Eastwood. Diba? Sa Eastwood, yung office. And na ano lang ako, hindi naman siya scam, pero bait and switch. Kasi yung in-applyan kong position is data analyst. Tapos nung pagdating ko doon, bigla kang ino-offer lang nila is call center agent. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako nang mamaliit ng mga call center agent. Kasi na-experience ko rin naman yun. Ayoko lang ulit maranasan ng trauma ng pagiging call center agent. So, yeah. So, matic declined for me. Okay lang naman sana mag-call center. Kasi may mga position na kailangan kong maging parang may background with BPO para makuha yung work and everything. So, ayan. Then, nung Thursday, dalawang interview yon. Pero yung isa, hindi natuloy. So, pinareschedule ko today. So, yeah, tatlo lang yung interview. Yung isa, naman, it was around 2 p.m. sa, dito rin, virtual interview. And yung interview na yon is admin specialist. Okay naman siya. Ang ano nila is sa Taguig yung office. Kaso, the problem for my end is jack of all trades yung hinahanap nila. Uh, Kasi it's a starting company. Okay lang naman din ako sa starting company. Ang ano ko lang is jack of all trades ka. So lahat nung trabaho, may mga iba't ibang trabaho ang kailangan kang gawin, like maging receptionist, sa HR, magte-training ka. Well, it's okay naman for my end. Ang issue lang din is yung hinahanap nila is not on my end ng spectrum ko ng mga skill sets ko. Nakita lang siguro nila kasi meron akong past experience with 3 years work experience as admin assistant, in which yan may mga clerical jobs and everything. So ayun, more on medyo gamay ko yung pwedeng mga maging scenario and everything, pero they are specifically looking for a certain type of bachelor, yung hindi yung degree ko yung hinahanap nila. So more on the HR side, psychology, mga psych side, mga ganon. So sabi ko okay lang din naman. So hindi yan, doon na hindi naman nila ako din bet din sa sa work na yon. So nag-decline na lang din ako. Then next yung isa, malapit lang naman sa amin, doon sa QC Timog area yung office. Pero kasi the job na ino-offer nila is a sales
parang sales agent or something. Ano ka, yung position kasi is it's branch office sales associate, in which yung ginagawa mo is mag-upsell ka ng mga products nila, like kasi it's a bangko yung na-applyan ko. Ano nga nun, mag-upsell ka ng mga credit nila, mga loaning services nila. So ayun, i-upsell mo yung products nila in a sense. Ang ano ko lang naman doon, okay lang din naman sa akin. Kaso, at the same time, hindi siya okay para sa akin. Kasi, syempre, may quota rin sa hiningi. I'm not comfortable with quota na yung may quota kang kailangang i-reach and everything. Kasi, una sa lahat, stress ka na sa work, tapos, may kailangan ka pang ma-reach na quota. So, ang ano ko lang doon, after probation is, yung position ko is mag-iiba na, magiging na ako, branch office manager after 6 months, which is the good side. Kaso 6 months pa. So, excuse me, I'm gonna die. So, under 6 months, parang kailangan ko pang mag-wait ng 6 months for that under probation ka, 'di ba? So, pag hindi ka pa rin nila nagustuhan, pwedeng hindi ka ma-absorb and everything. And ang offer nila is 18,000 plus 2,500 for transportation allowance. So, to 20,500. Less mo pa yung tax. Di mo na makakuha yun. So, ang give or take mo, kuha ko na lang is 8,000 to 7,000 per cut off. Diba? Okay lang din naman. Just to start. Kaso, ayoko lang talaga. Nung gano'n, yung makikihalubilo ako, ko, yung parang pipilitin ko pa yung client na kunin yung product namin, purchase nyo. Well, that's sales. So, yun yung kanina. So, yun lang. Kaya, I'm still holding on to that offer. Kasi, in case na wala na akong baka kunin ko. Ang sabi ko kasi, um, let me think about it first by the weekend. Sabi kong ganon. And I'll be in touch with you around Monday or Tuesday for this one. Sabi kong ganon sa dun sa hiring manager, dun sa HR. So, sabi ko, pag-isipan ko po muna, let me get back into you sa Monday or Tuesday for an update. Pero yun, una, yun talaga, yung sahod kasi talaga. And, okay lang din naman. Kaso, malapit yung office. Pero the thing is, i-deploy kayo sa mga iba't ibang lugar na malapit lang din naman doon sa mismong branch office nyo. Pero hindi ko lang talaga kaya yung mag-offer ng mga ganun. So, yun yung parang kinakatakot ko in a sense. Then, ano pa ba? Currently, naghihintay ako sa isang airdrop. Kasi, nag-airdrop hunting ako. And for the past few months, I was grinding NodePay na airdrop. And 4 o'clock daw ata. 4 o'clock is yung release ng tokens, something like that. Then, around 6 p.m. is yung listing. So, yan, hinihintay ko and everything. So, if ever,
sana malaki yung value, mapapalitan ko kaagad, mabenta ko. Kasi I need the money right now to pay for my outstanding debts. Siyempre, meron tayong mga credit and everything. So, kailangan natin bayaran. So, yeah, that is one of the issue right now. Gusto ko lang matapos yung bayarin ko muna. Then, let's see what happens next. Um, wala naman akong masyadong makukwento. Hindi naman active ang aking mga ganap right now. Ah, meron naman ako yan, katulad yan, nakikita niyo yung background. That's HTML. Nag-ano ko lang, nagre-refresher lang ako with HTML, CSS, and everything. So, nag-back to zero ako with HTML. Nag-upskill ako para sa web development. Siguro within 2 weeks siguro. I-upskill ko yung sarili ko with web dev. So, maraming kailangan pag-aralan na pero I'm absorbing a lot of information right now, which is nakakatuwa. Kaya, yeah, kasi medyo mas gets ko na siya ngayon compared dati. So, ayun lang. Nag-upskill ako. Nakakatuwa siya for anyone who wants to start sa coding. Pero HTML is not considered talaga as a programming language. Pero for you, for starters, you can use HTML as basis kung paano yung mga tamang practices. Kasi madaming magandang practice na matututunan ka with HTML na ma-adapt mo sa mga programming like C, C++, Python, Java, yan. Marami ka ma-adapt na parang practices, best practices dito na magagamit mo rin sa coding talaga. My God, inuubo. So, ayun. May feather silang unan dito. I can't with feathers. So, ayun. Siguro, short lang talaga to. Short lang na video to. Yun lang muna siguro yung update ko for my end. Yan, upskill lang ako. Mag-upskill muna ako ng mga para madadagdag ko sa resume ko, sa CV ko. Kasi, if no choice na ako for data analyst, ipupush ko yung web development. Maging web dev ako. Front-end developer. So, yun ang ipapractice ko. And maraming naghahanap sa industry ng front-end development. So, yeah. Gawa lang muna ako ng portfolio ko. Mga short portfolio. Siguro. Then, so far, yun lang naman yung ganap ko for now. And yan, na-enjoy ko yung upskilling ko na to for web dev, for HTML. Itutuloy-tuloy ko siya. Meron akong pinapanood sa YouTube channel na nagtuturo nito. And yung channel is SDPT ata yun. SDPT ata yung channel, yung name ng channel, which is magaling siya magturo. Magigets mo kung ano yung tinuturo niya and tatatak talaga sa utak mo. So, if you're planning to use use his tutorial, maganda, madaling maintindihan. So, ayun, yun. So far, yun lang muna siguro ang update ko. So, 14 minutes, maikli lang. Wala akong masyadong makwento. Kasi, dito rin ako sa Bulacan. Wala rin naman masyadong ganap dito. So, ayun. Yun lang so far. And I think, dito na muna mag-end yung ating kwentuhan for this. Very short na kwentuhan lang talaga to. So, yun lang for everyone na who
gustong mag-share, lagay nyo lang dyan sa comment section natin kung ano yung mga ina-upskills nyo ngayon. Like, nag-upskills ba kayo for your jobs? Like, mga ganyan. So, if you have anything you want to upskill, comment nyo dyan sa comment section natin. And please do like, share, and subscribe sa channel ko. Kahit mga short podcast lang to. Hindi naman siya short podcast, more on sharing lang din talaga to for me, for everyone na nanonood. So, yun lang, chill na usapan for now. Hindi pa ako nag-aahit. So, ayan lang guys. See you again next time sa susunod. Siguro mas magkakaroon na tayo ng mas structured na usapan na podcast siguro. Gagawa na ako ng listahan, kung ano yung mga ito-topic. Kasi right now, medyo nabibusy lang ako kasi yun yan, naghanap akong trabaho and everything. Pero I'll make up for it in the long run. And I promise you, mas magagawa pa ako ng more content na papanood ng lahat and everyone. So yun lang I guess for now. I hope everyone has enjoyed this short talk, short na usapan lang, short kwentuhan. So again, this is Callwing signing out. Bye guys. Bye bye.